Naku po, grabe, matindi to, nabunyag na pagsuspendido Mayor Baste. Napasigaw sa galit PBBM Romualdez. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayun! Kung nakakuha tayo ng kumpirmasyon na talagang pinalipas lang ang araw kung kailan nagbigay ng ayuda itong si Presidente Marcos sa Davao. Hindi ko nababanggitin kung sino yung iyakin. Bakit nanggagalaiti sa Duterte? Kayo na mag-isip, kayo na maglagay dito sa comment section. Doon sa manunood ng replay, bahala na kayo kung sino itong iyakin. Palagay ko naman, alam nyo. Okay? At isususpindi daw ang ating Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. No? Yan po ay isang impormasyon na nakarating na hindi lang sa akin, pati na rin doon sa mga taga Davao. No? At ang tanong, ano na naman ba ang ginawang kasalanan ng Mayor Baste? Well, hindi lang po. Si Basti naman ngayon na napapag-initan. Nako ha? Nako, talagang yung isang pamilya ng Duterte talaga gusto lang ma-wipe out. Ay talaga ganun eh. Nakikita ko kasi, di ba? Iniisa-isa na sila. Dahil siya ay Duterte, kundi siya po talaga ay simbolo, modelo ng maisog na Pilipino. Kung sinasabi natin, yung matututo nga itong pagsususpinde, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino dahil tinitingala ngayon ang Mayor Baste Duterte bilang mukha ng maisog dahil po talaga naman bang naninindigan siya, no? Kasi Baste talagang bumaba na talaga. Talagang mapapag-initan talaga siya niyan. Pero wag po natin kalimutan, ha? Bukod sa pagiging Duterte, ito pong si Mayor Baste, hindi pa siya nasa larangan ng politika. Siya ay happy. Ito, tingnan ninyo, ha? Sususpindihin na si Mayor Baste at yan po ay kinonfirm ni Atty. Roque. Siya mismo, kasi nakakausap niyan diretsa to, ang mga Duterte at saka si Mayor Baste. So, kumpirmado po ito according to Atty. Roque. At hindi lang naman si Mayor Baste. Tatandaan ninyo, may panawagan din na mag-resign as DepEd Secretary si BP Sara. Kaya, sinabi natin na talagang merong iyakin dyan. Na talagang medyo praning insecure sa mga Duterte. Ito lang malinaw kasi dyan eh. No? Hindi dahil sa pamamalakad nila kaya sila gustong mawala. Dahil ito sa nangyayari, no? Sa bangayan ngayon, parang personalan to eh. Kaya nga sinasabi ko, kahit maganda ang nagawa ng mga Duterte o ginagawa nila, hindi yan makikita. 'Di ba? Laging magiging masama yan. Hahanapan ng butas yan. At saka talagang gagawa ng paraan para sila'y matanggal talaga. Ganun yan eh. Ikaw ba kapag meron kang kaaway, gusto mo nandoon pa rin sa tabi mo? Diba? Siyempre, hindi na. Diba? Ganun yan eh. Hanggat maaaring bumukod siya sa'yo, bumukod na siya sa'yo. Diba? Parang nangyayari kasi personalan na eh. Diba? Nagkakapersonalan na dahil nga dito sa bangayan na to. Gusto namin mawala na kayo. Kasi malapit na 2028, baka mamaya mas lalo pa kayo lumakas, kawawa naman kami. Ganun yun eh. May galawan po yan. And it's very obvious. Alam ko, hindi kayo tanga. Hindi kayo bobo para hindi nyo maramdaman yan. Alam ninyo may iyakin dyan. Nagalit sa mga Duterte. Kahit naman, eto ngang si Baste, siya pa nga ang gumagawa ng paraan para maubos ang droga dyan sa Davao. At eto si BP Sara naman ay nakikipaglaban sa mga komunista, magandang ginagawa, gusto pang patanggal as DepEd Secretary. Pero alam nyo po, ako sa isang banda, wag po kayo magagalit sa akin, Mayor Baste.
Pero sa isang banda, I always look at things as may blessing in disguise dyan. Lahat ng bagay, mabuti man o masama, kung ikaw ay nananalig ng tama sa Diyos, may blessing in disguise dyan. At ako, ang nakikita kong posibleng blessing in disguise dyan, magigising na si BP Sara. Magsasalita na si VP Sara. Kasi yun no? Nakikita naman natin tahimik pa rin si VP Sara sa mga nangyayari. Nandiyan yung syempre sa tatay niya, sa kapatid niya, ganun nangyayari. Diba? Yung banat sa pamilya nila, yung banat kay VP Sara. Pero nananatili pa rin siyang tahimik. Kalmado pa rin siya. Pag napapanood natin siya, parang hindi niya pinapansin. Pero wag ka. May kasabihan. Magbiro ka na sa taong maingay sa mga tapang-tapangan kaysa sa taong tahimik. Kapag yan biglang bumuga, sigurado yan, may paglalagyan ka. Kilala naman natin ang mga Duterte is matatapang yan. Siguro is, sige, gawin nyo kung ano yung gusto nyong gawin. Parang nangyayari, taong bayan ang naglagay sa akin dito. Parang ganun kay VP Sara eh. Hindi kayo. Kung merong magpapatanggal kay VP Sara, yung buong taong bayan na bumoto sa kanya. Pero hanggat hindi ang buong taong bayan na bumoto sa kanya ang nagpapatanggal sa kanya, nagpapababa sa pwesto, is hindi siya aalis. Ganun yan eh. Parang yun ang tinitignan niya. Kahit paalisin siya, o sige, kayo, gobyerno, administrasyon, paalisin niyo ako. Pero mapapaalis niyo siya, pero ang taong bayan, hindi siya pinapaalis. 'Di ba? Siya pa rin, 'di ba? At si Mayor Baste, kahit sabihin natin na paalisin siya bilang mayor, taong bayan pa rin ang bumoto sa kanya. Ngayon, sinisilipan ng butas yung war on drugs na ginawa ni Mayor Baste na alam naman natin na malaki din ang naitutulong ng ganon, is mali rin yun. 'Di ba? Kasi ikaw na yung gumagawa ng paraan para tumahimik yung lugar mo eh. Kaya ka nga naninilbihan bilang mayor, bilang leader ng isang lugar na yan. Bawat lugar, bawat mayor. Kaya kayo binoboto para makatulong sa taong bayan na nasasakupan nyo. At para magawan nyo ng paraan kung mayroong mga kriminalidad, mga drogang kumakalat, dyan sa nasasakupan nyo. Diba? Ngayon, kung gumagawa naman si Mayor Baste ng ganyan, na gumagawa siya ng paraan para tumahimik ang lugar niya, is tama yun. Diba? Wala akong nakikitang mali dun. Ano ba ang mali doon sa war on drugs ni Mayor Baste? Mali bang hulihin yung mga nagpapakalat ng droga na yan? Diba? Ngayon, sasabihin, uy, bakit may namamatay? Eh kung lumaban ho yung mga yun, ano yun, huhulihin sila ng mga kapulisan dun sa Davao. Tapos tututukan sila ng baril, lalabanan yung mga pulis doon. Tapos sasabihin ng mga pulis doon, huwag ka nang lumaban please, kasi kami matatanggal sa posisyon namin. Magpahuli ka na lang sa amin, parang awa mo na. Eh pwede bang ganun yun? Natural syempre lalaban din yung mga pulis. Diba kung lalaban yung mga big time na sindikato nun? Syempre kung may babanggain ka mga big time nun eh. Sa tingin nyo ba magpapahuli lang ng ganong kadali yun? Syempre hindi. Diba? Mariosep, sentido ko mo naman. Eh, yung inyong bunso ay sususpindihin. Dahil sa pakikipaglaban, dahil ayaw niya sa PI. Na alam naman natin na hindi maganda yung political initiative nila. Yung pakikipaglaban sa mga bangag at droga sa bansang Pilipinas, sigit sa lahat sa Davao. Na alam naman natin ay masama at kriminal yan. Na hindi yan dapat. Tapos sususpindihin yung kapatid nyo, BP Sara, na si Mayor Baste. Palagay ko naman magigising na si BP Sara nito. Tapos itong July may mangyayari pa. Kaya siguro takot na takot sila sa Duterte. Kasi ano ba yung July na yan? Ano ba yung July na yan? Ano din nilang ipahuli si tatay nyo, si tatay Digong sa ICC. Pagkayan pa naman ay hindi pa nagsalita si BP Sara. Alisin muna natin ha. Ewan ko na. Pag hindi pa umimik si BP Sara, ewan ko na. Palagay ko naman. Kayo mga katunay, tingin nyo. Kung si Tatay Digong ay dadakpin ng ICC, tahimik pa rin si BP. Tingin ko hindi na eh. Siyempre tatay mo na yun eh. Diba? Ganun na yung mangyayari. Parang ano eh.
ang nangyayari, magtatrabaho muna ako or sinasabihin ni FPRD, magtrabaho ka anak, sige, walang problema, ganyan. Gampanan mo ang tungkulin mo sa taong bayan bilang Vice President. Kami nang bahala, parang gano'n. Diba? Pero kung sakasakali na mangyari man yon kay FPRRD na siya idakpin ng ICC dito, ay tingin ko, baka kumilos si BP Sara niyan. Ang ibig kong kumilos, baka magsalita na yan. Diba? Yun yung inaabangan ng lahat, mapakritiko o hindi. Ano na yung mga kritiko, syempre. Diba? Gagatungan nila yan, dadagdagan nila yan. And this time, maninindigan na si BP Sara. Tuloy natin. Kapag nakakuha tayo ng buong sambayan ng Pilipino dahil tinitingala ngayon ang sa pag-aalaga doon sa mga survivors at syempre sa pagkakalap ng mga labi ng mga biktima, no? At syempre alam natin ngayon na lahat ng mga opisyales, lalong-lalo na kung ikaw ay Duterte at ikaw ay makikiisa sa karapatan ng taong bayan para ipahiwatig ang iyong karamdaman, ipahiwatig ang iyong mga reklamo laban sa gobyerno, kayo po ay sususpendihin. Ang mensahe, wala kaming pakialam sa inyo mga Duterte, wala kaming pakialam sa inyo sambayan ng Pilipino. Bawal ang kritiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Ay, ganun. Yun ang masama doon. Diba, sinasabi ko ulit na mas maganda is nakakatanggap ka ng kritisismo. Diba? Mas nalalaman mo kung ano yung nagagawa mong kamalian. Diba? Hindi mo mapeperpekto ang isang bagay kung ikay hindi marunong tumanggap ng kamalian o kritisismo. Kasi hanggat nakakatanggap ka ng kritisismo, ang ibig sabihin nun is meron kang nagagawang hindi tama. So yung hindi tamang nagagawa na yun is maaari mong ituwid, maaari mong ayusin. Ngayon kung makakatanggap ka ng kritisismo at sila ay pagbabawalan, bubusalan, tatanggalin, ipahuhuli, is mali yun. Kasi kahit daang-daan ang nagsasalita sa iyo, libo-libo ang nagsasalita sa iyo ng hindi maganda, at sila lahat ay ipapatanggal mo, ipapahuli mo ganito, yung libo-libo na yun is mapapalitan na naman ng libo-libong magsasalita laban sa iyo. Hindi matatapos yan. Baka maubos lahat ng tao sa mundo, hindi pa rin matatapos yung mga hindi magagandang salita na bumabato sa administrasyon. Bakit hindi na lang patunayan sa mga tao kung ano yung sinasabi nila? Halimbawa, pinagbibintangan ka na ganito, inaakusahan ka ng ganito, bakit hindi ko na lang patunayan sa inyo na hindi totoo yung sinasabi nyo sa akin? Mas magsalita ka, mas magpaliwanag ka, at patunayan sa harapan nila na walang ganon. Diba? Kumbaga, sports ka eh. Pabayaan nyo silang magsalita. Pabayaan nyo silang magkritiko. Pabayaan nyo silang magsalita laban sa'yo. Karapatan nyo yan. Pero yung aagawin, yung karapatan, no, tatanggalan ng karapatan ng bawat nagsasalita, masama man yan o mabuti, is mali yun. Diba? May demokrasya na tayo ngayon. No? Hindi maganda na tatanggalan ng karapatang magsalita ang mga tao at wala kang marinig na kritisismo galing sa mga tao. Diba? Kasi sa isip mo, perpekto ang ginagawa mo. Diba? Sa isip mo eh. Sa mga kasama mo, perpekto ang nagagawa mo. Pero, importante pa rin na marinig mo sa lahat ng mga tao kung ano talaga ang resulta ng ginagawa mo. Kasi lahat ng ginagawa mo, di ba, para sa mga tao yan? Di ba? Hindi para sa sarili nyo. Para sa mga tao eh. Di ba? So, yung mga tao ang nakakaalam kung maganda ang resulta ng ginagawa ng government. Ayun. Di ba? Ngayon, kung makarinig ka ng pang-iinsulto, kritisismo, mas lalo mong patunayan sa kanila, may kulang pa pala. O sige, ano yung kulang na ganto. Mas pagtuunan mo ng pansin. Diba? Mas yun ang tutukan mo. Ganun yun. Kaysa yung mainis ka sa kanila. Kasi, maiinis ka talaga eh. Diba? Maiinis ka kung ano madidinig mo. Kaya wala kang ibang dapat gawin. Talagang mahahaba dapat ang pasensya mo. Kasi alam ko naman sa Pangulo natin, pa-chill-chill talaga. Chill naman siya talaga. Pero ngayon parang syempre nawawala yung pagka-chill ni PBBM, no? Na syempre na alam natin, naaapektuhan siya sa nangyayari. May mga nadidinig na hindi magaganda. Pero talagang ganyan ang ball game. Talagang ganyan ang laban eh. Diba? Hindi pa pwedeng hindi ka makatanggap ng kritisismo. Kaya kailangan, alam niya naman yan, kailangan maging handa siya kasi dati pa naman ganyan, diba?
nung panahon nila, mga Marcos, di ba, yung pinaalis sila, lahat ng kritisismo, lahat ng pangungutya is ginawa sa kanila. Dapat sanay na si PBBM doon. Ang gagawin na lang niya is patunayan niya na lang. Kung mali ang inaakusa sa kanya, patunayan ni PBBM na mali talaga. Di ba? Kaysa ganyan na tanggalin, mas lalo pa siyang magiging masama kasi. Mas lalo pa po kayong magiging masama. Ang masakit doon, eto yan. Okay? Tingnan nyo mabuti. Hindi ko masikmura kung ikaw ay isang broadcaster at matutuwa ka sa kaliwat kanan. Kung ikaw ay isang vlogger na natutuwa ka sa kaliwat kanang suspensyon nang hindi dumadaan sa due process. Yan ang dapat na sa pangunahing pinaglalaban ng mga broadcaster, ng mga vloggers, ng mga social media personalities, ang due process. Dapat yan ang kinakapitan natin. Bukod doon sa karapatan nating magsalita. Yun. Hindi po yan dapat kinakatuwa ng iba. Kaya ano pa man ang iyong kulay. Kasi dapat meron tayong karapatang magsalita. Pag binubusalan na ang karapatan nating magsalita, hindi ito maganda sa bansang Pilipinas. Tama, that's Tayo bad. po ay bumabalik sa dictatorship ni Timpa. Maayos pa si Marcos, si Sara, sila Tamba, etc. etc. Maganda pa takbuhin. Sinasabi ko na sa inyo dati pa, and alam nyo yan sa mga matatagal nang nanood na sabi ko, huwag nyong kakantiin ng Duterte because that is a political suicide. Kamali kayo dyan. Huwag kayong maniniwala sa bulong. Kahit pa bulong ng inyong sekretary, asawa, etc. etc. Kung sino man yung bumubulong sa inyo, huwag nyo munang kantiin. Kung gusto nyong manatili sa power sa 2025-27 nyo kantiin si Sara at ang mga Duterte. Malapit na sa 2028. But for the meantime, it's too early. Magagalit ang taong bayan dahil mahal ng taong bayan ng Duterte. Kaya nga kinakanti sila ng too early. Coach Oli, ito yung masasabi ko dyan. Kaya sila kinakanti ng too early dahil mahirap kapag 2027 sila kumanti sa mga yan. Ang ibig kong sabihin, baka mamaya makalusot sila sa 2028. Ang inaano kasi nila dyan yung pag-upo ni VP Sara kung mananalo siyang presidente. Kahit sila alam nila sa sarili nila na malakas ang panalo ni VP Sara bilang presidente. So ano ang dapat nilang gawin kung may nangangarap na maging presidente sa susunod? Siyempre, anong gagawin ko? Ang lakas-lakas ni Sara Duterte sa 2028. Kita nyo naman yung mga yung mga survey, number 1 siya. Paano pag tumakbo ko, matatalo, masasayang tayo. Hindi natin makukontinue yung ginagawa ngayon. 'Di ba? Kung ano man 'yun. 'Di ba? So, hangga't maaga, kung maaaring mawala sa eksena si VP Sara, is mawala siya sa eksena. Kaya ginagawan siya ng paraan na gano'n na, masama yung ginagawa mo, kurakot ka, ganito, kanyan. Kahit hindi niya ginagawa, ibibintang sa kanya. Kahit nga pagpatay kayo si Rizal, baka ibintang na sa kanya dyan. Diba? Kulang na lang agad, diba? Ganon. Kasi nararamdaman nila sa 2028, yun ang ina-avoid nila eh. Kung sakaling magdeklara ng pagtakbo si VP Sara sa 2028, ay tagilid na sila, sigurado. Alam nila ang Duterte ay pinagtanggol tayo laban sa droga, laban sa komunista. At yan po ay well documented. Matagal na pong record ng mga Duterte na nakikipaglaban sa droga at komunista. Kaya mahal sila ng taong bayan. Even yung pagkaupo ni Marcos ay dahil kay Sara. Hindi makakaupo si Marcos kung hindi dahil kay VP Sara. Kung hindi dahil sa Duterte. At alam kong hindi kayo tanga. Everybody knows that. Kahit doon sa kabilang barbershop, alam kong alam nyo yan. Kaya political suicide at atakihin ng Duterte. Baga hindi natin expected na ganito mangyayari, no? Siyempre, ang tagal na panahon na nasira ang pangalan ng mga Marcos, 'di ba? Siyempre, kami, tatay ko loyalist yan eh. Ulitin ko, 'di ba? Baka sabihin niyo ganito. Hindi. Ang tagal nilang ginanya ng mga tao eh. Yung mga naniwala sa dilawan nun. Na diktador kayo, mga masasama kayo, mga magnanakaw, 'di ba? Ganun ang bato sa kanila. 'Di ba? Pero simula nang nandiyan, no, si FPRRD naging presidente.
Diyan na nagsimula yung pagbango ng pangalan nila. Ibinalik uli sila sa limelight. Naging maayos. Naipalibing ng maayos si Apo Lakay. 'Di ba? Nabigyan ng marangal ng libing. Doon pa sa libingan ng mga bayani, syempre. 'Di ba? At nakabalik ang mga Marcos, naging presidente, minahal uli ng mga taong bayan, maraming naniwala. Ulit, nagbalik ang tiwala sa kanila. Na ngayon, parang nasisira na naman. Nagkaroon ng mga critics ng ganyan. 'Di ba? Nasanay naging maayos na. Ito lang sana i-continue na lang ni PBBM kung ano man yung tamang gagawin niya. Kasi, ang hirap makabalik 'Di ba? Sa tagal ng panahon na inapi-api sila, 'di ba? Dapat pangalagaan mo kung ano yung pangalan na talagang sinira nila dati. Kasi kung tutuusin, hindi ang mga Duterte ang kalaban niya. Lagi kong pinapaulit-ulit. Hindi ang mga Duterte ang kalaban niya. Ang mga kalaban nila, ang mga nagpaalis sa kanila ay mga dilawan. Mga dilawan na kumontra sa ama niya. Mga dilawan ang nagpalaya sa kanila sa bansa. Mga dilawan ang nagbitaw ng masasakit na salita sa kanila. Ngayon, kung may nabibitawan ang mga Duterte, lalong-lalo na si FPRRD kay PBBM, hindi po natin sila masisisi. Dahil nung kayo ay magkasama at pumasok yung confidential fund na yan na pagbintangang isang magnanakaw, si BP Sara, isang korap, syempre masasaktan ng kanyang tatay at ipagtatanggol siya. Anak yan 'Di ba? Kaya, ganun ang nangyari. So, hanggang sa gumapang na ng gumapang, yung problema nga, hanggang sa Marcos at Duterte na ang nagkairingan. Pero mali. Hindi kayo ang magkaaway. Hindi kayo ang magkalaban. Ang tunay na kalaban nyo ay tuwang-tuwa ngayon sa nangyayari. Yun yan. Na kayo ay nagkasira. Yung mga tunay na kalaban nyo ang natutuwa ngayon. At nagbubunyi. 'Di ba? Well, of course, sino ba naman tayo? Hindi naman tayo papakinggan ng mga yan. Ito na, binanatan ng Duterte. At tuloy-tuloy, sususpindihin pa si Baste. Tatandaan ninyo, sa aking opinion, kaya kayo nananatili sa pwesto is just because of Sara Duterte. Yan na lang po yung last string na nag-hold on bago pumutok ang puso ng taong bayan. Yan na lang ang last string kung bakit nakaupo pa kayo until now. Pag nagsalita na to, hope talaga. Pag nasuspendi si Baste, this is it. Magsasalita na si BP Sara. And lock in na po ang karamihang mga DDS. Pag nagsalita si BP Sara, ay wag naman. Kumbaga, pinapakitang kalmante pa naman si BP Sara, kaya kalmada pa ang alon ng dagat ngayon. Pero kapag humampas na ang alon talaga, yan na. Ngayon, tinitignan natin dyan. Ako, wag naman sana. No? Delikado na talaga kayo dyan. Hindi po ako nananawagan ng kung ano. Ini-interpret ko lang kung ano yung sa tingin ko mangyayari pag nagsalita si BP Sara. Kasi yan na lang po ang inaantay ng mga Duterte supporters. Gigipitin nyo pa yung kanilang bunso. Kung hindi pa naman kayong 1 kilo, 1 tanga, delikado kayo dyan. Ayon, natating natong kaya ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Ayan mga katunay. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito sa video yung ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.